Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kardi natin nakakahiya. Nako, mag-imbestiga kasi kayo. Gulat sila mga kababayan, no? Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang ating main video, eto pasadahan po muna natin si Senate President Tito Soto. At ito pong si Comelec, Comelec, ayan. Comelec Chairman Garcia. Kasi sinisisi kasi ni Garcia, no? Yung mga botante. Mamaya pag-usapan po natin yan. Pero unahin po muna natin itong si Senate President Tito Soto III. Sabi po kasi dito ni Soto, no? Ito po ay patungkol mga kaubayan sa napipintong impeachment complaint o impeachment, no? Kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito at kay Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Soto mga kaubayan, sana naman wag dahil nakakahiya sa mundo. Nevertheless, paghahandaan natin kung sakali. Ako naman, ready ako. Ayan. So, ang gusto ko lang pong bigyan ng reaction dito, mga kaubayan, yung sinasabi niyang nakakahiya sa mundo. So, ang masasabi ko lang dito, bakit ka naman mahihiya? No? Kung ang i-impeach mo naman ay mga kurakot, di ba? Kung ang i-impeach mo ay kurakot, bakit ka mahihiya? Mas nakakahiya yung pinagnanakawan na ang ating bansa, wala ka pang ginagawa. Di ba? Huwag kayo. Kaya ba hindi kayo gumagalaw dahil nahihiya kayo? No? Kaya ba ayaw nyong imbitahan si Romualdez, no? Eto, kaya naman to kay Lacson, no? Kay ano na rin to kay Soto kasi siya pong Senate President, no? Kaya ba kayo nahihiyang imbitahan si Romualdez, si Sandro Marcos dahil nahihiya kayo? For example lang, nakakahiya daw sa mundo. Mas nakakahiya sa mundo, no? Yung pinagnanakawan na ang ating bayan, wala pa rin kayong ginagawa. Wala pa rin kayong napapanagot. Diba? Kung itong impeachment na ito, no? Ang magbibigay hustisya sa mga pagnanakaw na nagaganap sa ating bansa, why not? Diba? Dapat proud pa nga kayo na mai-impeach ninyo ang isang corrupt, no? Na opisyal ng gobyerno. Diba? Pero kaya nga sila nahihiya dahil syempre, kaalyado po ni nakakaya talaga yun sa buong mundo. Biruin mo, kaalyado mo, di ba? I-kick out mo. Tatanggalin mo sa posisyon, i-impeach nyo, kaalyado nyo, nakakaya talaga yun. So, yun siguro ang ibig sabihin ni Soto, no? Na nakakahiya mga kaubayan. Okay? Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin itong si Comelec Chairman George Garcia, no? Sabi po kasi dito sa Optic Politics, Comelec Chair Garcia, sinisi ang mga botante sa nangyaring problema sa bansa. Bakit ganyan ka magsalita? Ikaw nga dapat sisihin namin no? Dahil inappoint mo yung mga hindi, nako. Yung mga hindi nanalo, inappoint mo. Di ba? Si Benny Abante, di ba? Inappoint mo. Sabi pa dito, si Yeda Romualdez. Ayan mga kaubayan, di ba? Bakit mo naman sisisihin yung taong bayan? At sa bagay, no?
Kung hindi rin sa atin, hindi po sila magiging presidente, no? Hindi sila mananalo. Pero George Garcia, no? Kilala ka kasi ng taong bayan eh, no? Kilala ka ng taong bayan, kaya huwag kang magmalinis. Isa ka rin eh, no? Isa ka rin, George Garcia. Ba? Anyway, ano pang masasabi nyo dito kay George Garcia, mga kababayan? Teka nga, basahin nga natin yung ilan po sa naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Cyprus, no? Itong hayop na to, dapat masipa sa pwesto kung sino-sinong mga buhaya ang niluluklok niya sa pwesto kahit di elected ng taong bayan. Correct. Panapanahon lang yan. Oo nga eh, panapanahon lang yan. Umiipal na naman si Garcia, may plano ata sa 2028, yari na. May araw ka rin, Garcia, sabi po ni Dole, no? At Yansa. Kaya sisihin niya mga botante kasi gusto niya Comelec appoint na lang gaya na Benny Abante, di ba? Oo nga. Yan ang nga sinasabi ko eh, bago kayo magsalita, no? Bago niyo husgahan ang taong bayan, no? Ikaw, George Garcia, bago mo husgahan ang taong bayan, nakalasalanan, no? Ang mga, bakit kasalanan ba naming magnakaw ang mga hinayupak na yan? Di ba? Oo. Bago mo sabihin kasalanan ng taong bayan yan, siguraduhin mong malinis ka. Dahil wala pong kinalaman ang taong bayan sa mga pagnanakaw na ginagawa ninyo. I mean, ng mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? Bakit? Tumakbo ba sila? Sinabi nilang magnanakaw sila? Dapat, nung nagsasalita sila sa mga gago talaga, hugag talaga itong si Garcia. Inisip pa. Diba? For example na lang, nung nangangampanya sila, sinabi ba nilang, okay, ibuto nyo kami kasi magnanakaw kami sa kaban ng bayan. Mananalo kaya yun? Hindi naman ganun ang plataforma nila eh. No? Pagagandahin ang budol nga. Di ba? Kaya George Garcia, wag mong masisisi ang taong bayan. No? Ginawa lang ng taong bayan ang responsibilidad nila. Base sa mga sinasabi, pinapangako ng mga hinayupak ng mga kawatan sa gobyerno. Diba? Kung sinabi nilang magnanakaw sila sa kaban ng bayan, diba? Iboboto pa kaya namin sila? Hindi. Yun nga lang, diba? Ginamit tayo para sila yumaman. Kaya kailangan talagang magkaroon ng hustisya dito, mga kababayan, no? Pamilya nila, no? Nagpapasasa sa pinaghirapan ng buong sambayan ng Pilipino. Tapos tayo, halos hindi na nga tayo makabili ng masarap na ulam. Yan. Di ba? Makabayad lang sa tax, walang yan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ang... teka lang, eto, may share pa pala ako, mga kababayan, no? Kasi ito pong si Sir Ted Filon, ayan gustong paimbestigahan or gustong may mensahe, ito na lang. May mensahe po dito kay Lacson. Ito, pakinggan po natin ito, mga kababayan. Senator Ping Lacson, di ba? Sa kanyang speech, yung pangalawa, sinabi niya sa mga nagsasabi na walang mangyayari dito, dapat daw magkaroon tayo ng tiwala. Senator Ping, siguro para magtiwala kami na may mangyayari dito, tuloy niyo yung investigasyon. Kasi wala na yung ICI. Imbitahin niyo yung Tribulay Bar. Imbitahin niyo yung Maynard mo. Kasi hindi yan inobligang humarap ng magkaalaman tayo dito. Hindi po ba? Para masabi namin na may pag-asa pa, na may makulong dito, na dito matutumbok talagang ang totoong mga magnanakaw. Kasi pag huminto na, iaasa mo dito, iba ho kasi merong ganyan, mapapanood ng bayan itong mga sagot ng mga taong ito. Kapag po ito'y pinaubayan mo na sa ombudsman o sa DOJ, hindi mo rin alam ang nangyayari doon. Baka naman, may pipiliin lang sila. Senator Ping. Correct mga kababayan, no? Kasi sa DOJ at saka ombudsman, wala nang hindi na natin makikita, hindi natin maririnig kung ano mang investigasyon doon. Diba? Malalaman na lang natin, mga absueldo ng mga hinayupak. Diba?
Kaya dapat ituloy talaga itong investigasyon ito. Ang kaso nga lang, mga kabayan, kahit ipagpatuloy yung investigasyon, hindi rin naman iniimbita yung mga key persons. Key person of interest, kumbaga. Diba? Ganon din. Ganon din kahit pala mag-imbestiga sa Sir Ted. Diba? Hindi rin naman pala iimbitahan yung mga malalaking isda. Ganun pa rin, mga kabayan. Kumbaga may pinoprotektahan, may pinagtatakpan. So, saan na lang tayo pupunta? Wala na, hanggang dito na lang to mga kabayan. No? Hanggang dyan na lang yan, mga karibin natin. Kapag hindi nagbago ang liderato ng Senado. Pero ito mga kabayan, panoorin po natin itong video ito ni Sir Banat Bay. Nako. Ito. Posible raw no? Posible raw na mapalitan itong si Lacson at Soto. Ito, pakinggan po natin ito mga kabayan. Ang bagal mo eh. Puro ka palusot. Ito tinan nyo, panoorin nyo ito, nabastusan daw siya. Nabastusan si Senador Ping Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan pa raw ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Man Los. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mukhang mapapalitan niya si Lacson at saka si Soto kung nagkataon. Unya, relax, ikikwento ko sa inyo yan, mamaya-maya ha. Pero wag nyo munang kalimutan, mag-subscribe kayo. Daming nanunood din nakasubscribe. Walang jo. Nood, libre na nga manood, susubscribe. Wala rin bayad mag-subscribe. Hindi nyo pa i-click. Pag ito hindi tumaas, ngayon naman medyo tumaas na, naging 50%, dati 40% lang, naging 50 na. Pag yan hindi nag-70, ayoko na Subscribe lang, dali-dali na, click nyo lang Alam ko naman, alam mo, 70% na nanonood sa YouTube channel natin, nasa cellphone, wala sa TV. Sa cellphone ang dadali mag-subscribe ganun nyo, isang pindot nyo lang. Nagagalitan yung mga nanonood. Siyempre. May mali nga ba sa paglalabas ng minority report? Biggie, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Matapos nga... Tama ka dyan, Lacson. Respects beget respects. Yung mga beget mo. Ano ba yan? Pagkain ba yan? Tingnan mo si Lacson kung mga pagsalita, no? Parang siya talaga yung no? Parang siya talaga yung respetong senador dyan. Biruin mo di ba, napanood naman natin lahat, di ba? Kahit clip lang yung napanood ninyo, okay lang yun. At least napanood nyo yung, di ba, yung tinatanong ni Senator Marcoleta, yung dalawang testigo na babae. Sinong sumasagot? Si Lacson. Respeto ba yun, mga kababayan? Respeto ba yun sa kapwa senador? Hindi porket ikaw, okay, Lacson, hindi porket ikaw ang chairman ng BRC, ay kailangan ikaw ang sumagot. Di ba? Gawin mo na ang lahat. Hindi, may mga yan May mga rules na sinusunod. Di ba? Basic rules lang naman yan Kahit hindi natin basahin yan, talagang nasa rules na siguro yan. Kasi kahit sa schools, di ba? Once na nagmi-meeting yung mga sa club, di ba? Sa club. Kahit yung ninyo, kung yung course ninyo, di ba? Kung hindi ka tinatanong, huwag kang magsalita. Diba? Nasaan ang respeto? Diba? Nasaan ang respetong sinasabi mo? Tama ka. Tama ka. Kailangan talaga respeto. Kaya kailangan mong rumespeto talaga. Respect begets respect. Alam mo, ibig sabihin yan? Kung gusto mo respetuhin ka, respetuhin mo rin itong mga kasamahan mo. Ang problema sa'yo, gusto mo ikaw lang magaling. Gusto mo ikaw lang nasusunod. Gusto mo respetuhin ka nila Marcoleta? Respetuhin mo sila. Hindi nire-respeto niya mga yan dahil di mo sila nire-respeto. Tama ka, respects, buget. Respect. Labas ng sariling report ng Senate Minority Bloc kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee o kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya re-respetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado. At ayon nga sa senador, pwede naman daw sanang binalikan na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, yung rules ng Senado. Total, mga veteranong senador naman daw sila. At makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung
committee report sa plenaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung mother committee, which is in this case Blue Ribbon Committee, at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Jiggy, ng story ko ng 1PH itong si Senator Ping Lacson at narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust ka. May mga bitter eh. Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. Ayan ang problema sa'yo. Respects mo. Bastos ka rin eh. Trash can talaga kagad eh. Di ba? O talagang dapat ka rin bastusin. They cannot move on. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa minority report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, JG. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin Hindi lang sila, no? Hindi lang po sila ang anong sabi? Ulit nga natin, hindi lang sila mga kabayan, ha? Tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust ka. May mga bitter eh. Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. Ayan ang problema sa'yo. Respects mo. Bastos ka rin eh. Trash Ulitin can na lang talaga saglit. kagad eh. Di ba? O talagang dapat ka rin bastusin. They cannot move on. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa minority report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, JG. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, hindi nga sila masaya or Yon, hindi pong masaya. No, hindi lang po sila ang hindi masaya. Siguro ko lahat naman tayo hindi masaya sa resulta. Sa kinalabasan po ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, mga kabayan, ni Senator Ping Lacson. Wala naman na panagot eh. Di ba? Na big fish. Yung inaasahan po natin, hindi naman naimbitahan man lang, hindi nga naimbitahan eh. Tapos galit pa nga yun si Lacson. Alam niyo kung bakit galit si Lacson? Diyan po sa minority report. Kasi yung minority report po, mga kabayan, kaya nga tama eh, tamang inunahan nila. No? Para hindi sila makapagsinungaling doon sa mga report nila. Kasi ang totoong report, nandyan sa minority report na yan. Ngayon, kung iibahin po nila yung mga report nila, kaya nagagalit sila. Dahil hindi na sila makakapag-fabricate, no? Or hindi na nila maiiba yung report dyan, mga kaubayan. No? Siguro ko, yun na ang pagbabasihan nila. Ng magiging report din nila. Ngayon, kung itatapon yun sa trash can ni Senator Ping Lacson, no? Sino ang mas nakakahiya? Diba? Kayo. Ikaw, Senator Ping Lacson, kung itatapon mo yun sa trash can, ikaw ang lumalabas na walang respeto, no? Hindi ka, kumbaga, hindi ka professional, diba? Kasi ganun ang pagtrato mo. Dapat kasi, kahit ganun lang yun, itrato mo pa rin na, diba, opisyal na report ng minority block. Diba? Dapat, kinuha mo lang eh, diba? In-accept mo lang, tapos sabihin mo na, sige, maglalabas din kami. Maaari nating pagbasihan ito. Di ba parang ganun, di ba, mga kaubayan? Bakit bitter na Anong bitter? May mga bitter. Ikaw ang bitter, Lacson. Ikaw ang bitter. Bakit? Dyan lang sa minority report na yan, pumuputok ng butchi mo. Di ba? Galit na galit eh. Naunahan kasi, no? Naunahan na mag-report. Syempre, tayong taong bayan, sino bang paniniwalaan natin? Si Lacson o si Senator Dante Marcoleta? Diba? Kahit nasa minority lang si Marcoleta, mas kapanipaniwala naman, mga kaubayan. No? Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kaubayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.